Welcome pong muli sa aking channel mga ka-sharing. At ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ang paggamit ng kalan de Dios oil o kalan de mantika. So gagamit tayo ng konting papel. Ilalagay natin sa loob ng chamber. Lalagyan natin guys ng konting gasoline upang madaling sumindi. So pwede rin po dito yung gas o kaya yung diesel o kaya naman yung mismong used oil guys. Sa pagsisindi nga lang guys, pag gasoline yung ginamit nyo, so mag-iingat kayo dahil medyo malakas sumiklab yung apoy. So iwas lang tayo dun guys sa maaring mangyari o baka masunog yung balbon yung balahibo guys. So pag mayroon ng apoy, pwede na nating gamitan ng blower. Unti-unti lang muna upang mapainit natin yung loob ng chamber. So ayan guys, pag humalo yung hangin dun sa apoy, so magiging bluish na yan. Alam naman natin na kapag nagbo-bluish ang kulay ng apoy ay mas mainit yan kumpara sa ordinaryong uri ng apoy. So pagka ganitong mainit na ang loob ng chamber, maaari na nating buksan ang gripo ng langis upang pumunta sa loob ng chamber dahil madali lang matuyo ang inilagay natin na gasoline. Magdagdag pa tayo ng konting hangin gamit ang controller ng blower. Magsalang na tayo guys ng kawali at painitin muna natin sandali. Subukan natin kung magkakaroon ba ng uling o agiw ang ilalim ng ating kawali. Mukhang hindi naman. So itutuloy na natin ang ating pagluluto. Maglagay na tayo guys ng mantika. At kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, ay maaari ba akong makahingi ng isang subscribe? Paki-like mo na rin ang video ito at i-hit mo na rin ang notification bell upang maging updated ka sa mga video na i-upload ko kagaya nito. Siya nga pala guys, sa mga nagnanais po na gumamit ng ganitong uri ng kalan, aking ipinapayo na mas mainam po na gamitin natin sa labas ng ating bahay o doon sa mga open air upang wag nating malanghap yung nasusunog na langis. So wala pong ipinagkaiba sa amoy o sa usok ng isang sasakyan. So alam naman natin na kapag nasunog po yung langis ay mayroon talagang amoy. So hindi natin maiiwasan yan. Kaya sa mga may problema sa respiratory system tulad ko na mayroong asthma, ay ginagamit ko ito sa labas ng bahay, sa open area. So sa ngayon ko lang ito nasubukan na gamitin dito sa loob. So talagang nalalanghap ko yung amoy. Amoy talaga ng usok ng sasakyan. So nakakapagpa-trigger ng asthma. Ito yung nakikita kong disadvantage sa paggamit nito. Pero maliban doon guys sa amoy, napakaganda niyang gamitin. Lalo na kung gagamitin nyo sa pagpapalambot ng karne, sa mga matatagal na lutuin. Ito nga parang niluluto ko guys ay giniling ito na karne dahil nagluluto ako ngayon ng repolyo. So kailangan ng sahog na karne para may lasa naman yung ating lulutuin. So kinakailangan palambutin muna yung karne, kaya naman mayroon siyang konsumo na oras. So napakaganda talagang gamitin ng ating lutuan na ito. Salamat talaga sa nakaimbento ng ganitong uri ng kalan. So napakatipid. Yung gatong niya guys, pwede yung mga natitira nating mga pinagprituhan na mantika. Yung iba nahihingi lang natin dun sa mga kakilala natin na mga mayroong gawaan ng mga motor, yung mga shop, yung mga nagpapalit ng langis. So yun guys, nahihingi lang natin yun.
Kaya pag hihingi kayo guys ng langis na pinag-change oilan ng motor, wag nyo nang sabihin igagatong. Baka kasi next time magbayad na kayo, pabayaran na sa inyo. Nako, lagot, baka mapanood ito ng hinihingian ko. Makapag-focus na nga lang muna sa niluluto ko at baka masunog na ito. Ilalagay ko pa naman ang repolyo. Shout out nga pala sa misis ko na sa Taiwan ay nagtatrabaho. Nako, kung matitikman niya lang ang aring niluluto ko, ay baka siya ay sumakay ng muli sa eroplano pabalik sa piling ko. At syempre, shout out din sa number 1 na taga-ubos ng niluto ko. Walang iba kundi ang bunso ko. O siya, eto na guys, luto na yung niluluto ko. Dinaan ko lang sa kwento, pero hindi pa rin naubos ang used oil. Pakishare nyo naman guys ang video ko. At maraming salamat sa inyong panunood. Thank you and bye-bye.